Ito po, unang inspeksyon ni Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highway dahil bagong sekretary, na-discover kaagad ang nakakagalit, nakakadismaya na proyekto sa flood control project na naman sa Bulacan. Ang palpak na palpak. Sino bang hindi magagalit dyan? Pakinggan po ninyo ito. Pinapaliwanag po ni Secretary Dizon. Ito ay construction ng isang flood control structure. Yan, nakikita mo yan. Yung protection wall, no? Dito sa river. Worth 96.5 million from the 2024 GAA, no? This contract was started on March 20, 2024. Tandaan nyo yung data. March 20, 2024. Nakalagay dito, ang kanyang duration is dapat 270 days. Okay? Pero, nung June 11, so April, May, June, so less than 3 months, nakalagay dito, actual accomplishment, 100%. Wow. In 3 months. So, tandaan nyo yun, ha? 270 days dapat. Diba? 3 months, wala pang 3 buwan, nakalagay dito, tapos na. 100% accomplished na siya. Kumolekta na yun, sir? Date collected, meaning nabayaran si Wawaw Builders, siya ang contractor, si Wawaw, July 21, 2024. So, 1 month after. So, 2024. Okay. So, yun ang background. Okay, yun ang background. Okay. Tinanong ko si Cap Oscar Gabriel, ang kapitan natin dito. Kailan ba nagsimula ito? Itong ginagawa, yun nakikita nyo ngayon. Kasi obviously, bago pa ng gawa yan eh. Diba? Ang sagot sa akin ni Cap, ang sagot sa akin ng mga kababayan natin doon, yung mga nakatira dito sa tabi, 3 weeks ago. Wow. Matagal nang bayad, 3 weeks ago lang nagsimula. Ito, ang tawag ko dito, patay na, pinipilit buhayin. Kasi nabayaran na siya nung last year. Sabi dito ng DPWH, 100% completed na to last year. Pero, siguro, 3 weeks ago, umiinit, nag-iimbestiga na ang Senado, nag-iimbestiga na ang Kongreso, nagalit na ang Pangulo, pinipilit buhayin yung patay. Wala na to ghost project ito Klarong-klaro na ghost project ito. Pero dahil lang sa mga pangyayari, hinahabol ngayon. And kausap ko din yung subcontractor, si Jojo. Kabalan ko ito. Kinontrata lang siya 3 weeks ago. No, 3 weeks ago. Bayad na to, ha? Tandaan nyo, bayad. July 2024, bayad na to. Naka-record sa DPWH, completed. Ito na pinakamagaling at pinakamabilis na contractor na nakita ko. Na 270 days, ang schedule, natapos niya 3 months. In less than 3 months. Ito na pinakamagaling na contractor talaga. Ghost project talaga. Pero, ito talaga ang example nung sinasabi ng ating Pangulo. No? Ito yung sinasabi ng ating Pangulo na talagang ito, kahayupan na ito. Hindi tao itong mga taon to. Nakita niyo naman yung hirap ng mga kababayan natin dito. Gano'n kadalas kang binabaha dito, Kap? Actually, never naman binaha. Last na pagbaha po is 1997. Oo, pero ngayon? Ngayon po, hindi naman. Hindi naman? Opo, hindi naman. Hindi ka naman binabaha? Hindi naman po. Hindi ka ba nagulat na may ginagawang flood control dito? Actually, hindi naman po kasi medyo, ito po kasing area ng Casa Vista is medyo mababa kaya may possible din talagang babahain. Pero ito talaga, wala to last year. Yes po, bali yung mga dulo lang po at saka yung simula. Pero yung pinaka-gap, wala po. So, this is almost 100 million project. Okay, 100 million. Ito talaga, ninakaw yung 100 million na yan. Ninakaw yun. Wala Wala ito Ngayon lang ito nagkaroon Ngayon lang hinari si Jojo Subcon lang yan Di ba wala siyang kasalanan? Naghahanap buhay lang yung kababayan natin na yan Pero itong hayop na wawaw na ito, Grabe. So ito, bisita.
Grabe, ano? Ayan, no? Kita nyo, nagalit na ho. Galit na po si Secretary Dizon. Kasi ang utos sa kanya ng Pangulo, linisin mo ang Department of Public Works and Highway. Eh ito, paano ka naman matutuwa talaga dyan? Mahigit na 200 araw ang kontrata na dapat gawin yung project. Ginawa ng wala pang after 3 months, nag-declare ng 100% complete na. Eh wala pa palang nasisimulan. So bayad na, nakasingil na. Tapos 3 weeks ago, saka lang inumpisahan. Ay binayaran sila 2024 pa. Ay di ba malinaw na ghost project. Nagsimula lang sila 3 weeks ago kasi pumutok na ang anomalya. Nagalit na ang Pangulo. Saka lang sila nagsimula. Pero 1 taon nang nasingil. At napakabilis nga nung gimmick. Mahigit na 200 araw gagawin na ginawa mo ng wala pang 3 buwan sa iyong report. Hindi naman totoo. Palpak yung report. Binola lang talaga at nakasingil ng 100%. Kulang-kulang 100 milyong piso. Isa lang po yan sa unang na-discover. Paano tayo matutuwa dito sa nangyayaring ito? Grabe. Sa buwatan, hindi yan magagawa ng Wawaw Builders Construction Company na mag-isa. Mayroon niyang kasapakat. Nasa ng mga district engineer, provincial director at regional director at secretary ng Public Works and Highway noong mga panahong yon. Natulog siya dahil kumita rin sila. Walang inspeksyon, wala silang ginawa dahil kabahagi sila ng ghost project. Karumal-tumal talaga, hindi gawain ng tao yan. Hirap na hirap po ang mga Pilipino sa baha, hirap na hirap ang mga tao sa paghahanap buhay, makabayad lang ng buwis, tapos ang binayad nilang buwis, ibinubulsa lang. Yan sinabi ni Secretary Dizon. Malinaw pa sa sikat ng araw, talagang malinaw na ninakaw ito, ibinulsa yung pera. Kaya nga sabi niya, hindi na tao ito, mga taong ito. Wow. Builders Construction Company ang siyahong nakakuha ng kontrata na bayaran pero walang ginawang project nung nakaraang taon. At ngayon, saka sinisimulan. Eh marami ng binaha, marami ng biktima. Ganyan pong katindi. Kaya kailangan talagang matinding pagbabago ang gagawin ni Pangulong Marcos sa ating mga batas at sa sistema. Pero bago yan, kailangan munang kasuhan at ipakulong ang mga kontraktor. Katulad dito, identify na. Diskaya doon sa ibang project, ito, Wawaw Builders na siyang mamam. Ito yung mamang hindi makasagot doon sa Senado ng laki-laking tao. Tinatanong lang kung paano at anong nangyari, hindi halos makapagsalita. Nakatungo pang gano'n, nahiyang-hiya, hindi maintindihan kung bakit. Yun po, yung Wawaw Builders Company na tinutukoy ni Secretary Dizon. Wow! Marami pa na madidiscover si Secretary. Kasi sabi ko naman sa inyo, iikot yan sa buong Pilipinas na nilagyan ng pondo, nilagyan ng project at walang project o walang ginawa or substandard. Mabubuko kayo lahat yan. Maniwala kayo. Matindi na po ang nangyayari. At ito ay hindi ngayon lang sa Marcos administration nangyari. Sa nakaraang mga pamahalaan administrasyon, nangyayari na ang nakawan sa pera ng bayan. Sobrang bait lang ng mga Pilipino pumapayag until now. Hindi ko rin alam. Please like and share. Subscribe and follow.